Maayong adlaw sa tanan, salamat na usab sa ato nga Dios nga nagahatag kanato niini nga moong oportunidad nga makahimo kita padayon sa ato nga buluhaton o standby. Pipila lang ka mga minuto ako na usab makapakiguban kaninyo alang sa ato nga pamalandong sa balaan nga pulong sa Ginoo. Magatugyan kita diha sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Kanimo o Dios nga langit noon, salamat sa higayon, oportunidad na usab nga kami makabasa, makapamalandong sa imong balaang pulong. Nining adlaw bisan sa kabisihon, pero anaa ikaw o Dios naghatag og tsansa, naghatag ka namo og oportunidad nga ang imong balaang pulong matagaan namo higayon o makakita unta kinig luna sa among kasing-kasing sa among pagkinabuhi karon nga adlaw. This I pray in Jesus name. Amen. Diini karong higayon magpadayon kita sa pagbasa o pagmalandong sa balaan nga pulong sa Dios o ania kita maghisgot may tungod sa uban pa nga mga common questions concerning sa pangamuyo. Now, diini karong higayon consider nato kini nga pangutana: does God hear the prayers of non-believers, unfaithful, and disobedient? Usa kini siya ka pangutana nga usually daghan kaayo og nagka-klase-klase ng mga tubag depending kung paano niya gi-interpret ang scripture or unsa ang iyang stand nga iyang nadala gikan sa mga nag-una o mga opinion nga nadawatan nato sa ato ang mga nag-una kanato, no? So, ang Dios ba magapatalinghog sa pagampo sa mga dili magtotoo or sa mga dili matinumanon diha sa Ginoo or sa matawag natong mga disobedient nga mga katawhan or even kaanakan sa Ginoo? Kay dili man tanan mga kaanakan sa Ginoo nagmatinumanon at any degree, no, sa ato nga pagkinabuhi, pagpangalagad sa Ginoo. Sa akong gi-mention ania kita sa paghatag o mga katubagan, common questions about prayer, part 3. So, if God knows everything, why should we pray? Mao kanang una nato natun-an sa previous nato nga pagpamalandong. Secondly, man is free to make his own choices. Does it need to pray for them? Naman sila katungod, kailangan pa ba nato silang ampuan? Then number 3 nga atong tutukan karon, does God hear the prayers of non-believers, unfaithful, and disobedient? Mao kini siya nga ato nga pagatan-aon, pagatukion base sa atong makaplagan sa balaang kasulatan. Dili man tanan nato mahatag kaninyo pero at least may mga punto, mga part sa scripture nga nagpamatuod mahitungod niini. Truly, this is an extremely difficult question. Dili kini lalim, dili kini sayon, o dili kini siya kanang pangutana nga pwede rag piyungan sa pagtubag. Kailangan ang exact or paghatag yun o konsiderasyon ni ini nga maong question. Maybe sometimes ikaw karon nagapaminaw, ana akay sarili nga stand pitungod di ini. But regardless kung unsa imong stand, allow me nga mag-present di ini nga maong portion sa hilisgutan. This could attract different answers from different people according to how they interpret the biblical information and convictions. Kung sa ilang nakuha mga idea or depending sa ilang conviction. So siguro na kay lahi-lahi nga tubag pero try to consider niining nga mga portion karon na akong i-present kanimo. Now, in our study, we can find facts as revealed in the Bible. Of course, dili kita matubag sa atong sarili lamang, kundi we try nga mapaabot kanimo ang biblikanhon nga mga pagpamatuod mahitungod diining butang. Does God hear the prayers of non-believers, unfaithful, and disobedient? Number 1, we can see it, mak-observe na to the case of Naaman.
Atong tan-awon ko no, in view sa life or experience ni Naaman. Now, kung imong tan-awon, si Naaman was a Syrian, a non-Jew, and probably never circumcised, and yet God answered his request for healing through the prophet Elisha. No? Take note. Ato makita nga si Naaman, wala siya kaangtanan, wala siya connection with regard sa mga Jewish belief during this time. Pero kung imong tan-awon, nga gitagaan siya og favor sa Ginoo, gitagaan siya og pribilehiyo nga ma-enjoy niya ang kaayuhan sa iyang balatian through sa kay prophet Elisha. No? And mabasa na to kana, makita na to kana, sumala pas na kasulat sa balaang kasulatan. As a result, Naaman turned to the Elohim of Israel, or turned to God of Israel. He confessed, according sa iyang pamulong, siya, "Behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel." Now, right after nga gi-bless siya sa Ginoo, gi-answer iyang request, ang iyang balatian, giayo sa Ginoo, makita na to nga nabuka ang iyang mata o nagtuo na siya nga naay usa lang gyud ka Dios sa tibuok kalibutan, and that is the God of Israelites people, which called Elohim, nga mao si Jehovah, kung imong tan-awon, ang God sa Israelites people. Mao kana siya ato makita ang wonder nga ang Dios di ay nag-answer man sa nagatubag man, nag-grant man sa desire ni Naaman. So mao kana siya ato makita in verse 15. Naaman went back to the people, to the man of God, along with his entire entourage, and took before him. "Please look," he said. "I know that there is no God in all the earth except in Israel. So please take a present from your servant." So after nga naayo si Naaman, nagdala siya og mga gasa ngadto ka aron ihatag niya sa servant of God nga mao si Elisha, during sa after nga siya naka tagamtam og favor gikan sa Ginoo. In verse 17, "And Naaman said, If not yet, I pray thee, let there be given to thy servant 2 mules, burden of earth. For thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto the other gods, but unto Jehovah, the Elohim of Israel." So ato makita higala nga si Naaman, after nga natilawan niya ang blessing sa Ginoo, na open iyang mga mata, o gi-reject niya ang iyang mga Diyos-Diyos, o ming offer siya, ming serve siya, ming hatag siyang commitment sa pag-alagad kay Jehovah, the God of Israel. So mao kini siya to makita higala, unang mabasa na to as pamatuod, fact, nga dinhi mabasa na to sa balaang kasulatan, mao ang life ni Naaman. So, does God hear the prayers of non-believers, unfaithful and disobedient? So, based sa atong matun-an karon, ikaw after niini makahatag ka og personal or conclusion sa imuhang niini nga pangutana. Now, ikaduha, as Jesus to the Canaanite woman. So si Ginoong Hesukristo mismo, kung unsa ang iyang gihimo na perform sa usa ka babaeng Kanaanhon. Ito makita din sa verse 21. "And Jesus went out thence and withdrew into the parts of Tyre and Sidon." In verse 22, "And behold, a Canaanitish woman came out from those borders and cried,
saying, "Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a demon." Ato makita din ang Canaanite woman na siya anak nga babae nga na demon possessed o gisakit og maayo sa devil, og nadunggan niya, nag-adto siya kay Jesus Christ. Pag-adto ni Jesus Christ padung sa Tyre og Sidon, og ang babae naningkamot yun nga ma-meet niya si Jesus Christ in order mangayo siyang tabang kay Jesus Christ. In verse 23, "But he answered her not a word, and his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us." So, nakuha ang attention sa mga disipulo, o gusto sa mga disipulo nga palakon, pahawaon ang babae, gisamukan sila. Kay kining babae sige og hangyo, sige singgit, pangayong tabang ngadto kay Jesus. In verse 24, "But he answered and said, I was not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." Ato makita nga si Jesus Christ, nihatag na siyang attention o nihatag na siya siyang komento ngadto sa babaeng naghangyo sa iyang kaluoy, no? Nga kaluyan iyang anak, og ingon siya dili man maayo nga ni ako kay para man sa mga Hudiyo, no? Ang intensyon nga ni ako para lang sa mga nangawala ang karnero sa Israel. In verse 25, "But she came and worshiped him, saying, Lord, help me." So ato makita din nga wa gyud madiskurahi kining babayhana ni, no? Kining Canaanite woman. Instead nga maulaw siya, instead nga mahuplas siya tungod kay mismo nadunggan niya sa baba ni Jesus Christ nga nianhi ko para lang sa mga Hudiyo, no? Pero wala, ang iyang porsigido gud siya nga instead nga ang makita nato murag something nga i-reject siya, di siya pansinon ni Jesus Christ, di siya taga-ag favor during this time, pero nagporsige siya, nagapadayon siya sa pagduol kay Jesus Christ. In verse 26, "And he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs." So, masakit pa kayo ang gidugang ni Jesus Christ na pamulungon. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon nga para sa mga anak aron ihatag lang sa mga iro. Nga pa ang mga anak gigutom pa, mga kailangan pa sila sa pagkaon. But pasabot nga dili maayo nga ang blessing ihatag sa mga hintil nga wala pa maka-enjoy niini ang iya mismong mga piniling katawhan, referring to the Israelites people, no? So ato makita, pero ingon sa verse 27, "But she said, Yea, Lord, for even the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table." So, kuyaw kayo ang girepute niya si Jesus Christ. O giingon siya, tinuod ka na agalon, tinuod ka na Ginoo. Pero hinumdumi nga samtang nagakaon ang mga anak, ang children of Israel, panahon nga naay mga hulog, nga mga mumho, mga usik, gikan sa lamisa sa iya ang master, ang mga iro sa nagapangaon dito sa ilalom sa table. So, ato makita, kabalo kay gala, kining pag-communicate sa babae kay Jesus Christ, nagpakita sa iyang humbleness, sa iyang humility. Aminado siya nga dili para kanila ang blessing, pero nagtuo siya nga naagihapoy mga pinisik nga mga panalangin nga pwede nila ma-enjoy during this time. In verse 28, yun sa ingon ni Jesus Christ, "Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it done unto thee even as thou wilt. And her daughter was healed from that hour." Wow! Ato makita ang wonder, ato makita ang pagkamaluluyon ni Jesus Christ sa Dios, sa tao nga walay connection sa iya, pero iyang gikaluy-an tungod sa iyang handom o sa iyang
tawag tungod sa iyang mga paghilak pangayong tabang ato kaniya. No? Does God hear the prayers of non-believers, unfaithful, and disobedient? So, ikaw ang tubag-an na after. Ikatulo, as to God's sovereignty. Kung aton tan-awon ang soberanya sa Ginoo, ang pagka-sovereign sa Ginoo, God has freedom to use whatever person or factor He wants to use. Hinumdum mo na to. Ang atong Diyos, hingala na si freedom nga mo trabaho, na si freedom nga mohimo sa iyang gusto. No? So, regardless kung unsa ang giunahuna sa tao o ang pag-perception sa tao sa pagsabot sa tao, God is free to use Jews and or Gentiles in the accomplishing of His purposes as He sees fit. Kung unsa iyang gilantaw nga maayo, mo fit in sa iyang kabubuton, pwede niya gamiton. Kana mahudiyo man siya or dili, og free ang Ginoo nga mogamit niya na. Kaya ang tanang butang iyahaman. So dili siya limitado. Dili nato pwede ibutang ang Dios sa box. Nga diha ra gyud siya taman mag-work out, no? We cannot put God into a box. No? Ato makita din that God used the pagan rulers. Example mo si Nebuchadnezzar. Gigamit niya si Nebuchadnezzar, usa ka pagan nga ruler, haring Nebuchadnezzar, according sa Daniel chapter 2 up to chapter 4. Ato makita ang story din higala. God even used Darius. Kung imong tan-aw basahon sa Daniel chapter 6 verse 4 up to verses 26 and 27, makita na to nga si Darius do nga buutan siya nga hari, friend siya ni Daniel, pero ato makita nga usa siya ka pagan. Hari siya nga walay relasyon sa Ginoo, pero gigamit sa Ginoo na fulfill, gi-bless usab sa Ginoo. All of this retain their paganism, and in none of these cases is there specific prayer, although Darius' beautiful decree. Makaingon ta nga nindot man ang iyang decree, ang iyang balaod ng pagawas. Pero ato makita igala, in reality, nga si Darius dili siya Hudiyo. So pero ato makita nga ang Dios nagamit usab ngadto kaniya. In verse 26 ato mabasa, ingon siya, I make a decree that in all the dominion of my kingdom men trembled and fear before God of Daniel, for He is the living God and steadfast forever, and His kingdom that which shall not be destroyed, and His dominion shall be even unto the end. So ato makita igala nga sa dihang nasaksihan niya kung unsa ang kagamahanan sa Dios ni Daniel. Ato makita nga si King Darius nabuka ang iyang panlantaw, na open iyang mga mata, o instead nga iporsige nila nga ang si Daniel muuban sa ilahang nga mga practices, gibali niya ang iyang katawhan under siyang kingdom. Nag-order siya, naghatag siyang decree, kailangan ang mga tao mo respeto, mo simba, o mo salig, mo tuo sa Dios ni Daniel na mao ang tinuod nga Dios. So ato makita igala nga ang Dios nagapamuhat gyapon ngadto siyang kinabuhi. In verse 27, He delivereth and rescueth, and He worketh signs and wonders in heaven and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. Wala pa siya nakakita og milagro sa nahitabo, sama sa nahitabo kang Daniel, nga instead nga iyang gipakaon sa leon gumikan sa mga akusasyon, pero wala makaako ang
layon sa pagkaon kay Daniel because of God. Sa ato makita nga undeniable ang power sa Ginoo. Ipakita ngadto kay Darius, o to make the long story short, si Darius during this time giablihan sa Ginoo iyang mga mata, o nakasabot siya kung unsa o kinsa ang giampuan ni Daniel. Ikatulo, God credit and even hears Cornelius' good deed and prayers. So kung imong tan-awon sa New Testament, again, si Cornelio usa ka Romanhon, usa ka Roman soldier, a centurion. Ato makita nga ang iyang mga maayong buhat o ang iyang mga pag-ampo, ang iyang mga gina-perform, ato makita nga nahimong memorial alang sa Ginoo. So ato makita nga na-appreciate sa Ginoo, even though nga si Cornelio wala siya personal nga connection diha sa Ginoo, pero gi-credit sa Ginoo ang iyang mga pagkinabuhi. So makita nato sa Book of Acts ato kanang natun-an in the past, sa atong tun-an sa milabay nato nga mga pagpamalandong. Does God hear the prayers of non-believers, unfaithful and disobedient? Mga paminaw bagyapon siya kung sila mag-ampo. Number 4, as to the Jews and Gentiles. Kung imong tan-awon ang mga Jewish people o ang mga Gentile people, makita nato kung imong tan-awon ni Gala, they were instructed to love the strangers and to include them in their national life. Kung imong tan-aw ni Gala, ang mga Jewish people, ang mga Hudiyo, gihatagan sa instruction sa Ginoo, may tungod sa mga stranghero, mga foreigner, nga dapat ilab usab nila o i-appeal nila sa ilahang nasyonalidad. Kung imong tan-aw din sa verse 18, he executes justice for the orphans and the widows, loves the foreigner, and gives them food and clothing. So, gitudluan ang mga Hudiyo maging hospitable, maging respectful also. Dili lang sa isig ka-Hudiyo nila ng mga katawhan, but even to the orphans, mga widows, katong mga makaluluoy sa ilang country, o sa paghigugma usab sa mga foreigner, referring sa klase-klase nga mga tao nga mag-adto sa ilang country. So ato makita higala nga sa iyang gi-order ngadto sa mga Jewish people, makita nato nga naa gihapoy pagtagad ang Ginoo even sa mga non-Jewish people o even sa mga wala magtuo sa iyaha. Verse 19, ingon siya dinhi, you are to love the foreigner because you were foreigners in the land of Egypt. So kung unsay na-experience sa Egypt, gisakit ka mo, gipaantos ka mo dito, so unta makakuha ka mong lesson during that experience, o dili nyo ipaabot, dili nyo bat himuon usab sa mga foreigner nga mag-anha kaninyo. You are to love them. Okay? So ato makita, mas-sense nato nga ang Dios na apon siya concern sa mga non-Jewish people. Ikaduha, the Lord protects the strangers also. Naghatag po siyang protection. Sumala pa sa Psalm chapter 146 verse 9 atong mabasa, the Lord preserveth the strangers. He relieveth the fatherless and widow, but the way of the wicked He turneth upside down. So aduna gyapon siya concern ngadto sa mga strangers. So naa siya mga paglantaw ngadto sa mga fatherless, mga widows. So ato makita nga walay gilaktawan ang Ginoo. God's omniscience and tender love wants to accomplish as He hears desperate cries from the needy. He loves the widow.
He loves the poor, He loves the strangers, and He loves the orphans. So, atong makita nga ang Diyos is gugma gayon siya. Huh? We cannot deny it. Our God is love. So, atong Diyos, may gugmaon siya. Kung di siya makapiyong, dili siya makadili sa mga nanghangyo sa iya, sa mga needy. Regardless, Hudiyo man siya o dili. Magtotoo siya o dili magtotoo. Ikatulo, God's provision for all. Makita na to kung unsa ang Diyos nga nag-provide para sa tanan. Wala siya pili, ha? Wala siya wala gitagaan, no? Naa siya mga pagtubag sa tanan. According to verse number 15, the eyes of all wait upon him, upon thee, and thou givest them their meat in due season. So, ato makita nga sumala pa sa Psalmist nga ang tanang mga mata nagalook up, nagahulat kaniya sa Dios. O siya nagahatag sa ilang mga pagkaon, mga panginahanglan, sumala sa iyang kaugalingong panahon. So, means to say, nga aduna gyoy paglantaw ang Ginoo, concern ngadto sa tanan ng mga tao. And this is a challenge for us. If God hears the cries of the pagan, non-believing, the disobedient people, children of God, who disobeyed Him, even the whole creation, God hears them, their cries. How much more to His own children? Kung ang Diyos nagapaminaw manggani sa dili magtotoo, nagapaminaw manggani sa mga wala mag-ila kaniya, nagapaminaw manggani sa mga dili Hudiyo, nagapaminaw manggani sa mga disobedient nga katawhan sa Ginoo, unsa pa kaha kanimo nga gihimong anak sa Dios, unsa pa ka nga ikaw nagka-possess og relasyon, special nga pakigrelasyon sa Ginoo, being redeemed child of God. Unsa pa kaya samot na nga tubagon ka sa Ginoo. Therefore, ang challenge is padayon sa pag-ampo, padayon sa pagsangpit diha sa Ginoo. No? We can conclude that God is sovereign. He is not limited by anything we believe about Him. Dili malimitahan ang Ginoo nga mao gini akong pagtuo sa Ginoo, mao ra ni iyang trabaho. No, we cannot limit God simply because He is God. Siya man ang Diyos, dili man kita. So therefore, kung ang Diyos mohimo ana, wala tay mahimo, kay iyaha man ang gusto. Huh? There are many promises to answer prayer that God made solely to believers. Of course, makabasa kita ni ana nga naay mga prayers nga ang mga magtotoo lang iyang tubagon ni ana. But not all. Mutubag pud siya sa dili magtotoo, mga non-believers, mga bisan matawag nato unfaithful or disobedient, nagyapoy paminawon ang Ginoo sa ilang mga prayers. Yet, this does not, however, limit God in His concern for all people. Higala, hinaot pa nga gipanalanginan ka sa pulong sa Ginoo karon. Does God hear the prayers of non-believers, unfaithful, and disobedient? The answer is yes. God answers their prayers. Og iyahan ng trabaho, dili na naato. May God bless His word. Amahan, salamat sa imong pulong nga gipaabot karong buntag sa tanan nga nagapaminaw karon live sa radio or even sa mga Facebook friends, mga followers. Bless us, O God. Thank you for your love. Thank you for your care. Thank you, Lord, kay dili ka limited sa among panguna-una. Dili ka limited sa bisan unsang butang diin kalibutan. You are God and we are your children. Thank you for the favor. Salamat, Ginoo, kay imong gugmang kaay kanamo. In Jesus' name, amen.